Sinampahan ng patong-patong na reklamo ng Bureau of Internal Revenue sa Justice Department ng 69 na mga korporasyon at iba pang negosyong gumagamit ng mga pekeng resibo. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Sa kabila ng paulit-ulit na paalala ng BIR sa mga kumpanya at mga individual na wag nang gumamit ng mga ghost receipt o peking resibo, may ilang makukulit pa rin na walang takot sa batas. Dahil dito, 69 na korporasyon, officers at accountants ang sinampahan ng reklamo ng ahensya ngayong araw sa Department of Justice. Ang ilan sa kanila, hindi lang basta nagbebenta ng ghost receipt, nagdeklara pa ng peking mga serbisyo para lang magmukhang lehitimo ang kanilang mga kumpanya. Rehistrado rin sa amin, sa BIR. So, nagre-request din isa. They're going through the process ng registration at kumukuha ng resibo. Pero again, walang produktong binibenta ito at walang serbisyong binibenta. Ang talagang binibenta lang nila ay itong mga resibo na to. So, ginagawa nila yan. Of course, pag tiningnan mo, minsan na gumagamit ng kung sino-sino mga tao lang. At basta pag tiningnan nyo, wala talaga sila dyan. Kaya wala sila sa mga address na nilalagay nila. Isa rin sa nasampahan ang isang malaking construction company na matagal na umanong gumagawa ng modus. Hindi lang basta gumamit ng peking resibo, sinubukan pang mag-VAT refund gamit ang kanilang ghost receipt. Patong-patong na reklamo tuloy ang kakaharapin nito. Merong isa nasa construction. Katulad yan, yung isa nating sinampahan ng kaso dahil kasi nakita natin na mabigat-bigat ang ginawa nito dahil kasi nakita rin naman natin na hindi lang sila gumagamit ng ghost receipts pero tinututukan natin dahil nagre-refund pa ito. Hillmarks sa construction, nakita natin na malaki ang naging transaction nito at malaki ang mga peking resibo na ginamit nito, sikat na construction firm ito. Tinatayang sa mga sinampahang reklamo ngayon, nasa 1.8 billion pesos ang nawalang buwis sa gobyerno. Civil at criminal charges ang isinampa ng BIR laban sa mga ito. Una na nilang pinatawag ang mga kumpanya pero nagmatigas pa rin. Kaya kung mapatunayang lumabag, kakanselahin ang operasyon ng mga ito. Mariing babala ng BIR, maliit o malaking kumpanya, hahabulin at walang palalampasin kung hindi nagbabayad ng tamang buwis. Inuuna natin yung mga malakihan dahil gusto ko rin naman na maiwasan ang sinasabi ng mga kababayan natin na puro maliliit lang ang hinahabol natin. Pinapakita natin dito na lahat ng hinahabol natin yung mga malalaki at hindi yung mga small fish at yung mga big fish dapat. Ngayon namang holiday season, inaasahang lalakas ang iba't ibang mga negosyo sa bansa at nakabantay din ang BIR sa mga ito. Maraming magiging transaction dyan ngayong December. Pero hopefully wala nang gumamit ng mga ghost receipts ngayong mga panahon na to dahil pinapakita natin na gusto natin na itigil talaga ang ganitong negosyo. Luisa Erispe para sa Bayan.